Yun din yun siguro, yun yung number one na naituro sa akin nung nag-start ako ng mag-YouTube ng 2016 kasi nandun ako sa idea na, nung una kasi ginawa ko yung YouTube para magkapera. Okay. Napo-frustrate ako kasi wala akong makuha views. To the point na ako yung nagkiklik ng ads, binan ako ng YouTube for 2 months. Kasi nung 2016... Na-detect pala yun? Kasi nung 2016 bro, pala yun. Nung 2016, pagka gumawa ka ng video sa YouTube, may magpi-play na kagad na ads. Okay. Tapos, since nung time na yun, may mga kumakain ng tides. Tide Pods, yeah. Nauso yun. So, agad-agad na yung mga tao, like, kumikita sila sa kalokohan. So, ginawa nila, okay, bago mo monetize yung account mo, 1,000 subscribers, tsaka 4,000 watch hours na minimum. Yeah. So ngayon, nung nagseryoso ako sa YouTube, doon ko na na-realize na parang you gotta put in work para ma-achieve mo to. Itong 1,000 subscribers, talagang you have to earn it, di ba? Yeah. Hindi yung like given I-plug lang. mo naman yung YouTube mo, bro. Sa mga hindi nakakaalam dyan, isa akong YouTube. Ang pangalan niya is Erwin Alejo. So that's ERWNALEJO. Kung kayo ay fashion enthusiast and medyo mahilig din kayong mag-picture ng film. Yan ang content natin dun. So subscribe kayo guys kung interesado kayo. So yun. So doon ko din talaga na-realize na tangina, ako as a subscriber, kung may makita ko dito na mahalata ako na tayo yung content niya, magsasubscribe ba ako? Hindi kasi nakakatawa yung content eh. Di ba? Yeah. Tsaka yung tsaka talaga naman yung, hindi lang sa maganda, kasi tulad itong podcast natin. Hindi kasi na-express mo ko talaga kung sino ka eh. Hindi tsaka alam mo yun. Tama yung sinabi mo, naniniwala ako dyan, na-express mo yung sarili mo. At the same time, talagang ito yung gusto mong, like baga tinatawag nilang niche, yung gusto mo talaga. Ito yung, let's just say, itong podcast na ginagawa namin ni Kurt ngayon, guys. Kahit kahit wala tong mic na to, pag-uusapan namin to. Yeah, totoo. Like ito yung bagay na interest. Ito yung talagang conversation natin. Natural lang, like, di ba? Ito yung something na mic on, mic off, camera on, camera off. Pag-uusapan namin, pagtatawanan namin, yung ganun. So talagang hindi kami nagmi-makeup ng expression dito. Like yung emosyon namin dito, natural. Kasi ito yung gusto namin pag-usapan talaga. Yung ganun. So yung ganung bagay, it translates to parang let's just say kung gagawa din ako ng let's say fashion content ko na sobrang hilig ko sa fashion. So sabi ko, why not make fashion related content? Kasi may mga tao rin naman na na-influensyahan ko, like let's just say sa parang circle of friends. May mga nagtatanong na, anong tetingin mo, ganyan. So sabi ko, might as well, ituloy ko tong content na to kasi maraming may naniniwala, di ba? So doon ko lang na-realize din na kasi nung una ginagawa ko siya for money. Sabi ko, pag talaga palang ang ginagawa mo is yung content na gusto mo, kahit walang manood bro, mag-upload ka. Tsaka good vibes lang eh. Yeah. Diba? Doon ko na-realize yun bro, like ang goal ko every week, kaya hinahabol ko makapag-upload, is yung parang na-addict na ako sa paggawa ng content bro, kasi sobrang passionate na akong gumawa ng content. Tsaka mahilig lang tayo sa kagaguhan din eh. Di ba? kaya katarantaduhan. Di ba? Katarantaduhan. Like, sobrang pag passionate ka dun sa let's just say whatever it is na ginagawa mo, kahit na walang manonood, let's say, kanta man yan, walang makikinig, ipa-blackout mo yung noise, gagawin mo. Doon ko na-realize talaga yun na parang, if there's really something you're born to do, or you're made to do, bro, like, damn. Tsaka you're doing what you love. Exactly, bro. At the bro. end of the day. Yeah, like, yun yung talagang sabi ko, tangina, it doesn't matter kung 0 views, 1 view, 2 views. Putang ina, gusto ko tong ginawa ko at proud ako dito. Totoo yun. Diba? Tsaka sa pinaka, like, isang gabi, nagre-reflect ako dito sa podcast. Sabi ko, tangina, pag tumanda tayong dalawa, let's say, naging lolo tayo. Tangina, looking back, like, let's say, 30 years from now, papanoorin ko tong video na to, parang sabi ko, shit. Diba? Pinag-usapan natin do? Tatawa pa rin ako eh. Tatawa pa rin ako eh. Sabi ko, like naisip ko rin, tangina, wag naman sana umabot sa point na let's say, alam mo yung magka-dementia ako or ikaw na ba, wag din. Kahit ako eh. Diba? Kahit ilang beses ko na napanood yung episode 3. Hindi ko alam. Natawa rin ako kahit sa Sony eh. May ko sa Good Life. Doon ako natawang-tawa dun sa na part na tangina yung nagpapalambot ng tae bro. Tangina dun talaga. Like, sabi ko,
sabi ko talaga yung episode 3 I know. like so far sa mga hindi nakakaalam guys, meron ng yung episode 3 ng podcast, panoorin niyo yung full. It's either on YouTube or Spotify. May enjoy niyo talaga. I mean, like, I hope na hindi kayo mandidire, discretion na. Merong usapan tayo doon. So, kung wag niyong pakinggan or wag niyong papanoorin ng naghahapunan kayo kasi alam niyo na, baga na ako lalo. Lalo kayong ganahan. So, yun. Sabi ko, the best yun, bro. Like, like so far. Madami pa, di ba? Isa na tong episode na ginagawa namin ngayon sa isa sa mga dapat nyong abangan naman talaga. So, tsaka madami din talaga nakaka-relate Yun nga, sabi ko, dahil sa content na ganun, tangina bro, like, talagang ang daming di ba? So sabi ko kasi din naisip ko, tangina, hindi lang kami yung may pinagdadaan ng ganito. I know, totoo. So let's just say yung pinag-usapan natin tungkol sa usapang heartbreak. Yeah. Di ba? Like na heartbroken, di ba? I'm pretty sure may mas worse pa na may pinagdaanan kaysa sa akin. Ikaw ba din? Di natin napag-usapan yung sa'yo. Yung sa'yo naman. Yung akin kasi medyo corny pero i-share ko na rin kasi hindi ko naman kino-consider talaga na parang heartbreak. Mga ilang taong ka nito? Kasi 15 pa lang ako noon Oh, it's okay. Sa Philippines. Yeah. Tapos yung mga panahon na sikat si pangalan nito, si Kimpoy. Oh. Alam mo si Kimpoy Feliciano? Shout out to Boss Kimboy. Boss Kimboy, alam mo. Baka naman. Uso yun sa Tumblr, yung mga banat-banat. Alam mo yung mga banat-banat. Naalala ko yun. Tapos yung nagpapaturo, shit, gusto ko ng babaeng to Wala pa akong girlfriend. Parang nape-pressure na ako kasi yung ibang kaklase ko. Meron na. May girlfriend na. Sabi ko, parang feeling ko, loser ko Tapos ganun. Tapos parang nagpapaturo sa pinsan ko. Yung pinsan ko naman parang gago. kung ano mga usong banat. Ay, yung pinapatext. Like kunyari, hiningi ko yung number nito. Kasi siya Section 1 ako, parang... matalino to si Kurt. Section 1. Alam mo naman sa atin, di ba? Parang may discrimination Parang section 1 to 7 or something. Pababa. Dito wala namang ganun. Walang ganun Di ba? Yeah. Anyways, so hiningi ko yung number niya. Tapos, tinetext ko ng mga ganun. Parang ang corny. Nagre-reply naman siya. Nagre-reply naman. Alam mo pa yung hihihihi. Si Michael Jackson na. Alam mo yung tawang Gedgemon? Oo. Like kunyari, kumain ka na ba? Tapos sasabihin niya, kumain na ako. Ikaw ba? Kumain ka na. Like yung, alam mo yung reply Typical na, makita lang kita, busog na ako. Buisit. Alam mo yung mga ganung banatan? Yung pinagdaanan ko din yun sa Pinas. Like kung iisipin mo, sobrang corny, pero effective yun noon kung isipin nyo. Di ba? Yeah. Tapos hanggang sa, pag after school, ahantayin mo siyang lumabas sa, sa room nila, bibit-bitin mo yung bag. Ewan ko kung nakaka-relate. Kasi ganun yung sa Pinas. Parang diba? Gentleman ka. Parang gentleman. Actually, may kalaban pa nga ako sa kanya Yeah. Kaklase niya man. Ang bobo naman ng kaklase niya. Magkaklase na sila. Naunahan ko palagi. Yeah. Tapos parang bago mag-uwian, umalis ako ng 5 minutes early para maabangan ko siya man. So, nagkakating ka pa ng 5 minutes? Buti nga hindi ako nakikita ng teacher. Kasi sa likod ako nakaupo Yeah. Yeah. And anyways, ayun, dinadala ko yung bag niya. Tapos, after nun, pupunta kami sa parang may peryaan Kasi parang fiesta nun naalala ko. Yeah. Ewan ko, ganun ba sa inyo? Meron kaming parang ganun din. May parang, alam mo yung magtatayo ng mga Ferris wheel. Tas sasakay kayo sa ganyan rides. O parang, tas kilig na kilig ako, parang gago. Ano siya sabi? Bro, like totoo naman yun Totoo lang. Tapos nakabuntot ka sa kanya. Tapos uso pa yung GM nun Alam mo yung group message? Group message. Kung naalala nyo pa yun, yung group message. Pero sa kanya mo lang isi-send pala. Totoo yun. Ginawa mo rin yun. Gawain ko yun, tapos magpaparinig ako kunwari. Pero sa kanya ko lang pala sinisend. Gedgemon era, yung GM, di ba yung message? Tas sa dulo ilalagay niyo yung parang Manzarino. Oo. Sobrang corny. Tapos minsan yung JJ-text pa. Oo, di ba? JJ-text. Hindi yung sa GM, di ba? Isasend mo sa, may mga clan pa nga yan pero hindi ako sumali sa ganun. Wala akong pang-load. Oo, kasi kailangan naka-unli ka lagi. Naka-unli ka lagi doon. Tapos dapat abarin nila lagi kang active. Anyways. Ayun nga. So, umabot na doon. Naging kami. Yeah. Tapos, mag-skip na tayo sa part na heartbroken ako. Pero gano'n kayo katagal naging kayo? Parang, mabilis lang, bro. Like 6 months?
Okay, 6 months. Okay. Pero, siguro, masasabi ko na siguro na ito talaga yung first heartbreak ko. Sobrang lala nito man kasi nag-basketball ako. Yeah. Tapos alam mo naman sa atin, like, kahit umuulan, di ba? Sa dulo ng court basa. Oo. Pag layup ko, nadulas ako. Nantog yung ulo ko. Totoo yan. Shit. Yun. Tapos magkaaway kami nun, di ba? Tapos paglabas ko ng court, nasagasaan ng tricycle yung paa ko. Sobrang fucked up naman. Like parang wala ka sa sarili nito. I know, grabe. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi nun. So hinatid na ako ng tropa ko. So sabi ko parang, pre, uwi na ako. Parang nabagok na yung ulo ko. Nasagasaan pa ng tricycle yung paa ko. Yeah. Umuulan pa nun, naulan ng paa ko. Tinetext ko siya, hindi siya nagre-reply simula umaga. Kasi ako yung type na parang mahilig akong mang-inis eh. Oo. Siguro dahil naiinis sa akin, kaya hindi nag-reply. Tapos, iinisin mo pa lalo. Natutulog na ako nun, mga alas 8. Pumunta sa bahay namin yung tropa ko. Ginising pa ako. Sabi, pre, mag-inuman tayo. Yun naman ang kadalasang gamot eh. Kasi Friday din nun. Ewan ko. Tangina, sobrang sama ako. 15 pala nagiinom na. Ewan ko, gano'n naman sa Pinas. Gano'n naman sa Pinas eh. Gano'n sa Pinas. Anyways. Normal sa Pinas yun eh. Hanggang sa, nag-break kami bro. Nung araw din na yun. Oo. Iyak talaga ako man. Tapos ang tugtog pa nun yung alam mo yung kanta nung A1? One Last Song. Oh! Sakit nun, man. Yeah. Tapos, A1, alam ko yun, A1 niya. Syempre, sukaan ako doon. Tapos, umuulan pa. May 15 ka lang nito eh. Napaaway pa kami, man. Oo. Napaaway pa kami. Tapos, kasi may naglalakad na lalaki. Yeah. Tapos, may butas ako nun sa dila eh. Oo. Patingin niya. Wala noon yun. Ewan ko. Tapos, sabi nung laki, ba't ko daw siya dinidila? Sabi ko, kuya, hindi mo kayo dinidila, mahigaw po sa dila. Sabi, tarantado ka. Ba't mo dinidila? Anong dila? Bakit? Ano ba yung pag mahigaw ka ba sa dila, madalas mong nilalabas yung hikaw? Oo, kasi napapadila ka na quick lick. Ayoko nga. Tapos nakakatawa pa doon. Alam mo, iguana? Oo. Kapag nakahanap ka pa ng meme na dumidila. Iguana? Tapos ang angas pa ng lalaki, pre. Mga kaidaran nyo, matanda? Matanda na siya, kaya siya maangas. Ngayon, ang late niya, man. Like hanggang dito ko lang siya. Ganyan na ba height mo nung 15 ka? Matangkad na ako nun eh. Tapos ang payat ko. Tapos nakaganon yung posture ko. Alam mo yung binatilyo? Oo, yung typical na yung payat talaga. Tapos naglalakad pa kami nun, may hawak akong kape. Di ko alam, may hawak akong Ay, lasing ka nito kasi... Lasing na kami, umuwi na kami. Tapos may kutsilyo pala si Gago. Hinahabol ka! Holy shit! Kaya hindi ko makakalimutan yan, man. Paano yun? Like, para siya natakasan? Basta, alam mo naman pag in danger hindi ka na niya nahabol. Yung adrenaline mo, parang syempre, bilis. Naman. Anyways, fast forward ulit. Iyak talaga ako, men. Tapos yung parang, alam mo yung kusa na lang tumutuloy yung luha mo. Yeah. Syempre, bata ka pa nun eh. Totoo, hindi mo kontrolado di ba? So, ang ginawa ko, sabi ko, putang ina, mga babae, manluloko. Tapos yung, pinapaloadan ko pa nga yun eh. Putang ina. Scammer pala. Scammer, man. Scammer, pre. Anyways, tas nalaman ko, pinagpalit ako dun sa kaklase niyang... Yung sa kaklase na hindi ko sa akin. Sobrang gago. Ang inang yun. Naghahabol pa rin ako, man. Tinetext ko. Tapos parang binibigyan ako ng hint. Oh, shit. Parang sinasabi niya, gusto pa rin daw niya ako. Pero hindi naman niya iniiwan yung isa. Yeah. Tapos ayun, nagsawa na lang din ako. Yung parang yung nanam ka na rin sa yung parang nagsawa ka na lang. Yeah. Madami ng ibang babae dyan. So, ang ginawa ko, meron isang babae may gusto sa akin. Rebound. Oo, ginerven ko na lang. Tapos, siya yung nagagawa ng assignment ko. Rebound. Gago, tarantado ako, demonyo. Tapos, siya lahat gumagawa ng assignment ko. Uso kasi yung mga, alam mo yung mga plates. Oh, yeah. Alam mo yung sa mga MAPE ba yun? Music arts. Yung kailangan nyo mag-drawing. Hindi mo naman mahilig mag-drawing. Siya lahat gumagawa nun. Tapos, nung mga after ilang month, ay pag-break na ako. Ilan to? Like 6 months ulit? Hindi, sumbon lang. Ginawa ko yung best friend niya. Ang lupit mo! Tarantad! Demonyo talaga, man. Tapos nakita ko siya, pumasok siya sa school. Tangina yung eyebag hanggang dito, man. Umiyak talaga, hindi daw natulog. Nagpaawa. Tapos, idol ko nun si Blake Griffin. Parang intrams namin nun eh. So yung number ko nun 32.
Yung parang Mansa rin namin Teka, fight. ihilang ako yun.